kapaskuhan at kapag ganitong panahon, syempre nag-iisip na tayo ng ating ihahanda sa Christmas season. And this time sa ating episode, makakasama po natin si Chef Joel. Chef, bumati ka muna sa ating manonood mula sa Fresh Options. Yeah, so thank you, Chef, dahil kami excited ng matutunan yung mga recipe na ipe-prepare mo sa amin today dahil syempre Pasko na, yung ating mga televiewers yan, nag-iisip na kung ano nga ba yung masarap na putahe na pwede talagang matikman ng buong pamilya ngayong Christmas season. So, ano ba yung ihahanda mo for today sa ating unang recipe? For today po, for sure, alam ko, magugustuhan nyo to para sa nalalapit na Pasko at bagong taon. At ito ay ang chicken pastel. Yeah, chicken pastel, Itong chicken pastel na ito, parang madalas ko itong marinig at madalas ko ring makita kapag may mga special occasions. And I think itong dish na ito ay nagmula pa sa Spain. Ang tawag daw dito, pastel de polo. Ganun daw yun, sabi nila ito sa aking parang nalalaman before. Pero this time, itong ating dish na ito ay isang favorite Filipino dish, right? Yes, yes, Miss Ice. Okay, kaya dapat nating matutunan. Kasi sabi nga ni Chef kanina, ito ay something na talagang magandang iserve, lalo na kapag panahon na ng Pasko. So, wag na nating patagalin, Chef, dahil excited na rin akong matutunan. Napakarami nating mga ingredients na nakikita ko dito, and very colorful yung ating mesa with this particular ingredients. So, pasadahan na natin kung ano yung mga kailangan nating mga sangkap para sa chicken pastel. Chef? Okay. Kailangan po natin ng chicken thigh, fillet, tapos beef hot dog, and then potatoes, mushroom, tapos celery, bacon, onion, butter, tapos garlic, milk, flour, chicken stock, salt, and pepper. Tapos po, to make our cream sauce, cheesy cream sauce, all-purpose cream, cheddar cheese, and of course, for garnish, our parsley. Ito yung dish, Chef, na yun nga, creamy ang dating niya. Yes. I mean, chicken, tapos may mga ingredients, tapos may cream siya. That's chicken pastel, Pero sabi mo, with a twist yung ihahanda mo ngayon sa amin. That's why I'm so excited, Kasi di ba, sabi nga nila, madalas itong iserve sa mga okasyon, pero ang ipiprepare mo sa amin, medyo kakaiba ngayon. Medyo kakaiba at pwedeng gawin araw-araw sa bahay. Yes, dahil sabi mo nga kanina habang nagchichikahan tayo, ito dapat salo-salo everyday tayo. Hindi ibig sabihin na kapag may mga special occasions lang, doon lang tayo maghahanda ng mga masasarap na pagkain, right? Yes, Miss Ice. So, Chef Joel, umpisahan na natin ang pagluluto. Ako muna ang assistant mo ngayon. So, paano ba? Ano bang unang process or procedure na gagawin natin? First, heat muna natin yung pan. Okay. And then, hintayin lang natin uminit. Ito yung kailangan natin. Oil po niyan. Oil. So, ano una natin gagawin ngayon, Chef? First is mag-fry muna tayo ng bacon. And konting oil lang po kasi medyo fatty na yung bacon natin. That's right. So, try mo na siya. Painigin mo na natin yung kalana, Chef. Pero diba, nakakabigit. At least, alam mo na i-prepare yung ganitong mga dish para sa ating mga televiewers. And mahilig po talaga ako magluto kasi kapampangan po tayo. Mag-swak tayo mag-partner kasi ako mahilig naman akong kumain. So, yan. Pero yung pinag-aaralan ko na rin magluto, syempre. Yan. So, konti lang po, paalala natin kasi medyo mamantika na itong bacon natin. Kapag dapat konti lang yung nilalagay nating mantika. So, Chef, ito, kasi lagi kapag namimili tayo, we make sure na yung mga mommies natin na nanonood, na yung ating mga pinipili na mga gagamiting ingredients for our particular recipe or dish, talaga namang fresh ika nga. As a chef, bakit kailangan ganoon din? Medyo mitikuloso kayo sa pamimili ng mga ingredients, right? Sobra po. Kasi po, doon naggagaling yung sarap at lasa na gustong-gusto natin sa ating mga pagkain. And at the same time, syempre, super health conscious din tayo. Prone yung mga sabi na natin pangit yung itsura sa bacteria or sa mga sakit. Kaya dapat talaga maging meticuloso tayo sa pagpili ng mga pagkain natin. Okay. This recipe ay talaga namang fresh talaga, garantisado. For bacon naman po, usually masasabi ko na okay itong bilhin kasi meron HACCP standard. Nakalagay sa kanyang pack is HACCP. And hindi lang yon for chicken. Ay, sa Fresh Options, HACCP po kami. Ano pang ibig sabihin ng HACCP? HACCP is talaga po masasabi ko na
fresh talaga siya. Fresh talaga. At the same time, dumaan po siya sa maraming proseso na masasabing quality na quality talaga yung aming chicken sa fresh option. Yun naman ang maganda kasi parang mismong yung mga pinagbibilhan natin, sila mismo mitikuloso na sa pamimili, hindi lang tayo yung mitikuloso, di ba? Oo. So parang doon na, parang kampante na tayo as buyers na yung ating bibilhin, talagang ilang beses na sinuri para matiyak yung kanyang freshness. Yung chef, nakikita ko na medyo naluluto na Pwede yung na. ating bacon. And then, set aside muna po natin ng ating bacon. Okay. Next po is magsasaute tayo ng ating onion. Ano, butter ba yung gagamitin natin o oil? Ay, po. Okay. Konti lang. Konti. Kasi meron pa tayong oil from the bacon. Kaya pwede na. Okay. So, what's this? Onions or Then, garlic? Na-assistant ka Onion tayo. first. O, kasi naturo rin sa akin, on our previous episode sa What's Cooking, sabi kasi nila, itong garlic ay madali daw itong masunog, Yes. right? So, dapat unahin muna natin yung onions, then sunod yung garlic. Not the other way around, na madalas natin gawin. Okay. Yung una kasi minsan, di ba, garlic muna, then yung ating onions. So, halu-haluin lang po natin. Yes. At pandagdag pa dito sa ating pong onions, parang katulad siya sa garlic natin. Yung ating, nagre-reduce po ito ng blood pressure. Yun yung dahilan kung bakit madalas yung mga medyo hypertensive, ayun po, kumakain ng onions at saka garlic. Yes. Tama si Miss Alice. And then next po is our fresh options chicken thigh fillet. Dito na po. Na cut po siya into cubes or bite size. Okay. And ito, chef, na nakikita ko yung appearance nga. Ito yung talagang hinahanap-hanap natin sa pamimili natin. Dapat yung medyo reddish yung color. Pinkish red. Pinkish yan. So, ganun mo lang malalaman na fresh talaga siya. Opo. Tapos yung pong balat niya is dapat hindi po siya naninilaw. Dapat pinkish din po siya. And wala po siyang salt odor. Yun, yung mga tips po natin sa ating mga mommies na namimili at maging sa mga fellow viewers natin na talagang mahilig magluto. Pero nabanggit nga natin kasama si Chef kanina na ang kagandahan kapag may mga siguradong companies na talagang magtitiyak na itong fresh options, ano Chef? Na Yes. talagang magtitiyak na yung kanilang mga hinahahapag sa atin or mga mabibili natin sa kanila ay talaga namang fresh, dumaan na sa iba't ibang mga proseso to make sure na talagang approved and certified itong mga ito. Yan na, natatakam na ako, Chef. Malapit na. And then, Yes. once na mag-brown na po yung color ng chicken, set aside muna po natin kasi gagawin na natin ang ating Sauce na ba? Hindi pa naman po. Hindi pa. Parang brown ng cream pastel. Okay. Pastel. Chicken pastel. Ang first, ang una natin gagawin, dapat to separate pan ito. Yes. Dapat hindi po masyadong mainit kasi po malaki po yung tendency na mas munog ang ating butter. Okay, so, yan, butter natin. Butter? Itong butter na ito, madalas din gamitin sa pagluluto, no, Chef? Instead of oil, recommended natin dyan is to use butter. Okay. And then our flour. Yes. Konti lang pala talaga siya. Konti lang po. Halo lang natin siya. Bango ng butter. Then, after nito, ito na, chicken stock. Chicken stock. Yan na ba yung twist o hindi pa? Later pa yung twist. Actually, yung twist po pwede siyang gamitin ka. Kabasa may, parang may cream na ilalagay dun sa particular dish natin. Continuous stirring. Hinahalo ko na po siya kasi para po hindi mag-lapse po yung ating roux. Para mahalo pa po. Kasi kapag hindi siya nahalo, ano mangyayari? Mamumuo? Namumuo po. Ah, okay. And then next po is our milk. Milk ito. Yan, no? Swak na swak ito here sa mga, sa Pasko. Diba kasi mahilig tayo yun na may maraming sauce, na mga pagkain. So, ito yung pwede nating iserve sa ating buong family. Especially sa mga bata. Kasi di ba yung mga bata, mahilig sila sa, yung milk, mahilig sila sa cheese, mahilig sila sa cream. So, nandito na lahat yung mga kailangan nila for this particular recipe. Yung pong milk na ginamit ko is evaporated milk. Kung saan, so malasa po siya and good po siya sa mga, usually sa mga cooking, sa mga ganitong dish. Yes, so, Sa mga liquid-based milk dish. yan, marami naman tayo mabibili sa supermarkets, mga groceries natin. So, yan, madali lang Then po, bukan natin. next is our carrots. Carrots. Ito
carrots natin. Meron din itong taglay na actually, yung milk din, rich in calcium, so pampatibay po natin sa ating mga buto. At yan, nakahaluhan pa ng carrots, ano? So yung carrots po natin, kaya talaga nakakatulong para sa ating health at sa ating pong digestion. Kung gusto medyo mga hirap po kayo sa pag-digest ng pagkain, yan, kain lang ng carrots dahil makakatulong yan maging sa pag-function ng ating kidneys. At the same time, nagre-reduce din ito sa mga tendencies ng stroke, lalo na po ngayon, no? Dahil sabi nga nila yung napakalakas or napakataas ng mga bilang ng mga nakakaranas ng ganitong sakit. Siyempre, hindi magpapatalo yung potato sa ating sa ating carrots. Maging ang potatoes po natin ay may taglay din naman na talagang nutrients para sa ating pangangatawan. Next po is our celery. Celery na, okay. Itong celery, actually may mga iba, ako may experience din ako na medyo ayaw ko yung celery, pero itong celery na ito, meron din pala siyang taglay na nutrients, chef. Kaya parang huwag nating ipagsawalang bahala. Kasi yun, di ba yung taste niya, no, yes, chef? Medyo hindi maganda sa panlasa. Pero ano yung maitutulong niya, like for this recipe? Gusto ko talaga spice. Okay, spice. Aside dun sa color, kasi medyo green yung kanyang kulay. So yun, spiciness pala ang hanap ni Chef para sa pag-aagyan ng celery dito sa ating chicken pastel. Pero nabanggit ko nga kanina na itong celery na ito ay nakakatulong din po sa ating pangangatawan. Ito po ay anti-cancer, di ba? Ito rin po ay nagka-calm sa ating mga nerves. So kung ikaw ay hypertensive, mahilig ka, yan nga, mga mainitin ng ulo, yan nga, parang gano'n, no? Isa-serve mo yung celery kapag mainit yung ulo. Anyway, ito rin po ay nakakatulong sa ating digestion. At the same time, sa mga yan, sumasakit yung mga kalamnan natin sa mga arthritis. Yan po ay nakakatulong para ito po maibsan yung ating pananakit ng ating mga kalamnan. At syempre, panghuli, ito po nakakatulong din sa ating malusog na pag-iisip o yung ating healthy brain. So, nandun pala sa celery yun. So, ako ngayon, may encourage na akong kumain ng celery dahil marami pala talaga tayong makukuha from this particular ingredient. Then, next po is our mushroom. Mushroom. Okay, so, yan, kumukulo na siya, chef. So, basta kapag pagkahalo ng mga ingredients, isa-isa, dapat talaga continuous stirring din para maiwasan. Lalo na dahil may milk siya, no, chef? Opo. And of course, para po mas lalong sumarap and maging even yung kanyang lasa. Taste, okay. Yung milk ba, chef, like kapag halimbawa, yung ginagawa mo kanina, kung hindi siya continuous stirring, may tendency na masunog din mismo yung gatas na inaano natin or mamuo, merong something na mangyari. Para masabi rin natin sa mga televiewers natin that they really need to continuously stir yung ating mga ingredients while cooking. Yun nga po, dahil malaki din po ngayon yung chance na makamasunog, it's just like, parang maging even yung lasa. Tapos po, para din yung ating root is talagang maging evenly na mahalo siya. So, yun, wag po natin kalimutan. And speaking of mushroom din, na in-add kanina ni Chef, ito rin po ay excellent source of selenium. Isa pong antioxidant, nabanggit na natin kanina. At the same time, ito rin po ay rich in vitamin B2 and B3. Ito rin po ay nakakatulong para ma-improve ang ating immune system. At the same time, meron din po itong high din po ito sa iron at vitamin D. Yan na sa ating mga mata. So, napakarami palang makukuhang nutrients out of this particular dish. Ano? Yan pa lang, talagang swak na at sulit na sulit na. Next is yung ating nasasasay. Chicken thigh, yan. Sasama na natin. Actually, very excited ako dito kasi ngayon lang din ako matututong magluto ng chicken pasta. And I think some of our televiewers are really excited as well dahil ito nga yung nabanggit mo kanina, Chef, na ito yung dish na minsan madalang lang talagang iluto dahil mga pang special occasions lang sila. And actually po, usually, pinapartner po nila to sa crust or tinapay. Ang iba, binibake po. Oo, actually, di ba, parang meron pa nga yun sa ibang mga bansa like Brazil, I think, ganyan yung ginagawa nila. Pero dito, pwede rin naman. Although this is Filipino na, yung kanyang dating ng pagkakaluto. And at the same time, para sa ating mga moms out there na pwedeng gawin sa bahay. Kahit wala po ng oven, hindi naman na kailangan mag-bake ng crust. Dahil medyo mabis po talaga ang baking. Ito, pang-ulam ang dating niya. Yung pagpa-prepare natin, pang-ulam na. So, pakuloon lang ng konti. Di ba, Chef? Or ilang minutes ba yung pagpapakulo? Pag medyo tikman. Sarap. Kahit di pa natitikman. Okay. And then po is, add na po natin ang ating bacon.
So, dapat kailangan last siya. Pero ito, yung hotdog mo, dear, pinito mo na. Yes. Cook. Cook na yan. O kaya pwedeng boil, di ba? Sa mga ayaw talaga sa mamantika, pwede pong pakuluan na lang. And then, cut into small portions. Yan. Halo na natin siya. Actually, napakaraming sangkap nito, no? Talagang, siya, mabubusog at mabubusog ka sa sobrang dami. You have the chicken, you have the mushroom, you have the bacon, tapos may hotdog pa. Ano pa nga hanapin mo? Tapos mamaya, kapag i-prepare na ni Chef itong ating sauce, talagang pandagdag sa malasa at masarap nitong particular na dish na ito. Kaya lang po natin siyang mag-boil. Okay, matapos ang 5 minutong pagpapakulo sa ating mga ingredients, this time naman gagawin na ni Chef ang ating sauce para sa ating chicken pastel. Chef, anong ating gagawin? First is, mag-melt muna tayo ng ating cheddar cheese. Ayan, cheddar cheese. Gusto ko pa naman ang queso o cheese. So kapag nag-melt ka, no need to put in oil or butter? Hindi na. Okay. So yun. Diretso na pala sa pan ang ating cheese. At dahil cheddar, mabilis ba itong matunaw? Just like the other, or unlike the other cheese that we have in the market? Actually, Medyo mabilis siya. Bakit ba cheddar yung napili mo for this recipe? kasi po, first, afford natin. Afford ng mga moms dyan. And at the same time, with last is parang tamang-tama and creamy para sa ating chicken. Okay. So yun po ating cheddar cheese ang kailangan natin para sa ating chicken pastel. Sabi ni Chef kanina, yun nga, maliban sa affordable, siya yung taste niya actually ang makakatulong to achieve yung ating inaasam-asam na lasa ng isang masarap na chicken pastel. So, pwede na po ito. So hindi talaga parang totally naman. Kasi nag-ano. Okay, so pwede na yan. And then next is our all-purpose cream. Dahan-dahan lang. So, i-mix lang natin itong ating all-purpose cream and with the cheddar cheese. Yan na. Sa mga mahilig po sa mga creamy recipes and dish, ito yung swak na swak na pwede natin ihanda sa ating buong pamilya. At ang maganda pa dito, sabi nga, pwede na itong pang-okasyon, pwede pang salo-salo araw-araw or salo-salo everyday. Haluin lang po hanggang talagang mag-melt na ating cheese. Okay, so yung inaano bang texture dyan, yung parang liquid talaga siya or liquid talaga siya? Hindi na po. Tamang thick na. Oh. Tamang thick lang po ng ating sauce. Pero po yung sa baked macaroni sa taas, ganun po yung so gusto natin. consistency. Katagal ba siyang haluin? Or ilang minutes yung kailangan? Usually, mabilis naman po. So, pero pwede na po siguro hanggang mga 5 to 5 to 10. Okay, so after natin pakuluan itong ating cream at saka yung sauce actually with the cheese, nilagay na ni Chef actually dito sa ating lalagyan, itong ating dish at tinap niya with that particular sauce. Pero hindi pa ito tapos, no, Chef? May gagawin ka pa para lalo pang sumarap. Ano yung gagawin mo for this, para yung finished product natin? Yung gagawin po natin is i-blow torch po natin yung taas para medyo mag-caramelize yung cheese or medyo mag-brown kasi mas nag-a-add po yun ng sarap. Or sa ating mga viewers, pwede po nilang itong i-oven or i-microwave. Okay, sige. Let's do this, Chef. Okay po, no, careful lang po sa mga gagamit po. Hindi sa ligaya kung mag-ingat po kayo. Dahan lang. So, parang susunugin lang ng konti yung top. Pwede na po yun. So, syempre, ang lalagay natin ay ang ating mga Next panglas. is garnish is our parsley. Chopped parsley po.
Lagay lang natin yung ating chopped parsley sa taas ng ating masarap na recipe. And that's it. Ito na po ang ating finished product, ang ating chicken pastel. Yan. Wow, gustong-gusto ko siya, chef. Kasi ano siya, very elegant yung presentation niya. So talagang pwedeng-pwede sa ating mga masasarap na okasyon or mga ina-anticipate na mga okasyon. Masarap na okasyon talaga na hindi man halata na ako'y talagang mahilig sa pagkain. So ito pwedeng-pwede na pong iserve sa Noche Buena sa mga naghahanap ng ating dish for this particular Christmas season. So chef, halimbawa itong ating mga talagang gusto kong tignan pa yung mga recipe na inyo pong pinipresenta from Fresh Options. Saan kayo pwedeng invite or makita ng ating mga televiewers? Pwede niyo po kami i-like on our page at Facebook in which Fresh Option Meat Shop. Yan. And hashtag Fresh Option Celebration Meal. Yan. Katulad itong ating chicken pastel, talaga namang pang-celebration. Pero pwede rin pang-araw-araw na pangkain. Thank you so much, Chef Jewel, sa pag-share mo sa amin ng itong expertise mo sa pagluluto ng chicken pastel. And I hope yung ating mga televiewers talagang marami natutunan sa paghahanda po ng ganitong particular na pagkain na pwede talagang iserve at talagang magiging katakam-takam for the whole family. Thank you, Chef. Thank you, Miss Ivy. Okay, it's tiki man time na, Chef. I'm so excited na tigman itong ating mga masarap na dish na nasa aking harapan ngayon, ano? At talaga namang kanina talagang medyo mahirap yung process na dinaanan ng mga dish na ito. Pero sabi mo nga sa akin, worth the wait. Dahil talaga namang masasarapan ako, sabi mo, sa mga pagkain na ito. So, umpisahan ko na dito sa ating chicken pastel. So, yan. Kukuha lang ako ng konti. Chef, samahan mo naman ako para... Sabi nga, mas masarap yung pagkain kapag may kasalo. Sige, pagkukuha na kita. So, sa mga mahilig po sa mga creamy dish, yan na. Ito yung pwede yung ihapag sa inyong Noche Buena, no, Chef? Lalo na ako, mahilig ako sa cheese, mahilig sa cream, tapos mahilig din ako sa milk. So, nandito na lahat. Yung mga kailangan na malubos nating nagugustuhan. So, yan. Tignan natin, Chef. Ano sabi niyo? Yung creamy siya, pero malasa siya at the same time. Gustong-gusto ko yung, tamang-tama lang yung combination ng mga flavors. Kasi nag-drive yung lasa nitong yung creaminess niya dun sa mga inihanda mong mga ingredients. Like we have the mushroom, tapos ang sarap din ng yung potatoes na natikman ko rin siya and carrots as well. Tapos yung chicken mo, tamang-tama lang yung pagkakaluto. I mean, yung kanyang yung kanyang lasa at the same time yung niya, hindi siya ganun katigas. Tamang-tama lang. Very juicy pa rin at the same time. I think very important dito yung pagpili rin ng tamang nung fresh chicken meat, di ba? Kasi kung, I think, maapektuhan yung overall na lasa nito if the meat or the chicken meat na talagang ginamit natin dito ay hindi fresh. So, anong masasabi mo dun, Chef? Ikaw ba? Gusto mo rin ito? Yes. Gusto. Pareho pala tayo, no? Masarap siya. Lalong-lalo na I think this will be dahil yung lasa niya may pagka yung creamy, tapos may sweetness din at the same time. Pero lahat nagbe-blend yung ating panlasa with this particular dish. Ang simpleng pagkain, di ba, Chef, ay talaga namang nagiging espesyal kung ito'y niluto ng may pagmamahal at kasalo ang buong pamilya. Tama kayo dyan, Ma'am Ivy. Hindi kailangan ng okasyon para magsalo-salo. Make it a celebration, make it Fresh Options.